Okay. So, hello mga palangga. Ayan, live tayo. Pasensya na kayo. Ayan. Okay. Alright. So, hello mga palangga. Pasensya na kayo kasi may technical problem. Ayaw mag-on yung ating live. Mukhang inuusog ng mga kawatan. Alright, hurry up. Sabi ni Romeo Balakyot. Okay. Yes, we're live na live. Si Pobreng Pinoy, kanina pa yan, oh. At saka si Jay. So ngayon mga palangga, eto na nga. Let's talk about the helicopter ride. Helicopter ride ni Kuting ng Norte. Okay? Ngayon medyo rested na ako. Actually, hindi ako feeling well yesterday. Pero pinilit natin na makapag-interview with Attorney Glenn Chong. Sa lahat pala ng mga palangga ko, nagbago na po tayo ng logo kasi yung iba na alarma sa Maharlika Network sa ating Facebook. O ayan, ito po yung ating ayan, live tayo ngayon, o di ba? Kasi kailangan tayo mag-live sa ating Maharlika Network kasi pilit na ninanakaw yung ating mga videos at nagpapanggap na ako. Hi Remy! Okay, Mary Vic Trinidad. Ayan, please share po. Okay. So, actually, marami tayong mga pasabog na bonggang-bongga. Pero this time, pag-uusapan muna natin yung helicopter ride ni Marcos Jr. Actually, hindi na ito bago. Okay? Kung naalala ninyo, 2022, nung umiska po si Kuting, si Marcos Jr. at kanyang mga ginayupak na pamilya na I hope, permahan na ng mga bolati yung mga yan nang matapos na, ay tumakas, 'di ba, para manood doon sa Grand Prix, yung motor racing sa Singapore, kung saan nung time na 'yon meron ding bagyo, 'di ba, si Bagyong Karding nung mga panahon na 'yon. So, then yung pinaka-recent actually nung December 2, kung saan umattend naman siya ng kasal doon sa kay Acuzar and Aboitiz wedding. So, pinag-trending din natin yan. Then, kinagabihan nun, nagkaroon ng lindol, di ba, sa Mindanao. Then, walang ginawa si Kuting. Then, the next day, nagkaroon ng bombing, again, sa Mindanao pa rin. At walang pakialam etong si Pulboronic Marcos Jr. Wala talaga siyang pakialam sa inyo. Di ba, remember that bombing and lindol, December 2 and 3. Ang ginawa niya noon, nag-release siya ng statement, tanghali na. Kumbaga after ilang oras na nakalipas. Then, nag-release ng statement, ang drama-drama. Ito yung sa Mindanao, bombing, itong recent December. So, ano nangyari doon, di ba? Sinulat ko pa yon after 64 hours, nag-release ng statement ang Malacanang press corps na kung saan, na si Kuting ay nagkubid-kubidan. Okay? Nagkubid-kubidan ng hinayupak. Alright? Until now, hindi niya pinuntahan yung mga nasalanta, yung mga biktima. Then, Biyernes dyan sa Pilipinas. Biyernes sa Pilipinas, mga palangga, siya ay what? Siya ay umattend ng concert. At actually, hindi lang siya. Dyan sa Coldplay concert na yan, na kung saan ay talagang makikita mo na pagdating sa party, pagdating sa mga concert, pagdating sa social climbing, and everything, ay nandoon si Kuting ng Norte, si Lisa Ahas, Araneta Marcos, Butod Mudlo, Sindikato, lahat sila, ang mga anak. At hindi lang yon, pati mga social secretary staff. Okay? So ngayon, actually pinost ko yan, di ba? Prior to interview ni Attorney Glenn Chong, interview yung pinag-usapan namin kagabi, ay pinost ko po yan na inuna pa ni Kuting ang concert. Ngayon, tignan lang natin dito. Okay? Ngayon, mga palangga. Ito. Actually, ang dami nag-send sa akin sa Viber. Oh, may bago na namang puting ahas. 'Di ba? At siguro nakita nyo naman na yung message. Hindi lang, I think, ito. Okay, not now. Okay. So, ayan, yung mga nagsisend sa akin, talagang ito, dito. Okay, and ito. Pasensya na kayo kasi, ayan. Okay.
Diba? Nakita nyo na siguro yan. Ayan yung mga tao. Akala nila, drone lang daw yung dumating. So, ano ang ibig sabihin nito, mga palangga? Maliban sa ginastos ni Marcos Jr., ang pera ng bayan, inabuso ang kapangyarihan sa kadahilanan na gusto niyang manood ng concert. Okay? Not only him, kundi pamilya niya. Ibig sabihin, wala talaga sa puso ni Marcos Jr. ang pagsisilbi sa taong bayan at wala talagang delikadesa at makakapal ang mukha ng mga jutang ginemes na ito. At hindi lang yan, kasama pa daw yung jowa-jowaan ni Sandro. At sabi nga ng ating mga puting ahas, pati bit-bit yung mga staff sa Malacanang. Okay? Hindi lang natin alam kung isang helicopter ba ang nandoon o dalawa o tatlo. Ngayon, mga palangga, ang nakakaano dito, nakakagalit dito, wala namang problema kung manood siya dahil weekend naman yon. Okay? Di ba? Friday. Ano oras ba siya pumunta? After work? Ganyan. Wala sanang problema kung gamit niya ay hindi pondo ng gobyerno, hindi resources ng government. Ngayon, mga palangga, ang drama ng mga hinayupak, okay? Ang palusot ng mga buwaka ng ina, tingko lang dito. Kakagulo yung aking ito statement. Okay, mamaya natin bayasan yung statement. So ngayon, ang drama-drama nila dito, di ba? Na traffic daw. Okay, mamaya basahin natin yung statement niya. Ngayon, ang nangyayari dito mga palangga, sinasabi ng mga aliporis ni Kuting, okay lang naman kasi presidente, kailangan din niya mag-unwind, chuchu-chuchu. Tanginan nyo, okay lang mag-unwind siya. Walang problemang mag-unwind tong hayop na to. Pagdating, sabi ko nga, pagdating dito sa social climbing, sa panonood, sa pagpaparty, pagpapa-fireworks sa Malacanang, nagamit ang pera naman, mabilis pa sa alas 4 itong mga to. Pero pagdating sa kalamidad, yun nga, yung mga nakaraang kalamidad, ngayon sa Davao, na-declare ng state of calamity, diba? Davao del Norte. Hanggang ngayon, wala pa siya. Ang helicopter, mga palangga, ang helicopter ride na yan, ginagamit yan sa mga emergency situation kung saan hindi maaabot ng sasakyang panglupa, like ng sasakyan, regular car o truck o motor, ang lugar na biktima ng sakuna, di ba? Hindi siya gagamitin sa concert. Naalala ninyo, tayong mga Marcos pa noon before tayo mabudol, binalahura natin si Chris Aquino. 2016, dahil isa ako talagang, at saka hindi ko pinagsisihan na binalahura ko yung paggamit ni Chris Aquino noon na helicopter nung ikinampanyan niya si Leni Robredo. Naalala nyo, 2016 yun. Lahat ng mga pulahan, mga kung ano-ano pang mga, partido ninyo, okay? Binoljak natin si Chris Aquino dahil nilalapastangan, inaabuso ang kapangyarihan ng kanyang kapatid at inaabuso ang pera ng bayan. It's the same thing here. Na ginagawa ng hinayupak na Lisa Ahas Marcos, na sindikato smuggler, lahat na pulboronic, inaabuso ang kapangyarihan ng hindi naman binigay kay Lisa, kundi, ninakaw nila sa Smartmatic. Signed affidavit yan ni Attorney Glenn Chong. Okay, ngayon mga kababayan, pagdating sa sakuna, kawawa talaga mga Pilipino, pero pagdating sa party, helicopter ride, bit-bit pa ang kanilang mga amigo, amiga, mga staff, at question pa nga dyan, sino ang nagbayad ng kanilang mga tickets? Pera na naman ng bayan. So, papabayaan na lang ba natin itong mga buwaka ng inang ito? Ito, si Lisa, ito si Kuting. Diba? Pababayaan na lang ba itong mga hayop na to? Kaya kinukulam ko na sila mga palangga. Na patuloy ang kahayupan at kababuyan sa ating bayan. Pagdating sa emergency situation, wala nga. Pagdating sa Grand Prix, pagdating sa F1, kung ano-ano mga activities, pagdating doon sa, remember, kababalik lang yan, pumunta ng Brunei, nag-social climbing din, mga mukhang mumurahin, sila lang ang mumurahin doon. Si Lisa at saka si Kuting, nakita yung mga itsura na mukhang busabos. Di ba? Ang bilis nila. Pero ngayon, again, Davao del Norte, state of calamity, wala pa rin.
Ano, magkukubid-kubidan ka na naman, Marcos Jr.? Magkukubid-kubidan ka na naman, hinayupa ka? Wisit na ito? Mga pibi at bingi sila sa mga nangyayari sa buong bansa, sabi ni Sally, USA Adventure. O, sobrang kapal, abusado, walang galang sa mga Pilipino at mahal ang bayad. What's next, Karma? Okay, let's go dito sa kanyang statement. Itong palusot. Nag-release ng statement dahil nga trending, viral, minumura sila ng taong bayan, kahit anong partido ng Pilipino o, mga palangga. Okay? Kahit anong partido ngayon na pinusuportahan natin, lahat minumura yung hayop na yun. Ito yung palusot ng PSG. Presidential Security Command, PSC na pala ngayon. Alright? Di ba? Inulat ko sa inyo yan. Binago nila. Nag-create na naman si Kuting. But anyway, statement of Nelson Morales. Right. Ang sabi niya dito, yesterday, the Philippines arena experienced an unprecedented influx of the 40,000 individuals eagerly attending a concert, resulting in unforeseen traffic complications along the route. Mga palangga, itong kaputahan nito ni Morales, napakasinungaling, unforeseen, tanginan nyo, araw-araw traffic sa Pilipinas. Hindi nyo akalain, hindi nyo na-future, hindi nyo na-anticipate na magkakaroon ng traffic. So ito ay mga palusot lamang ng mga dorobo, ng mga mambobudol. Okay? Sabi pa din, recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Really? In the first place, ang panunood ng concert, pinaplano yan. Hindi lang, trip ko ngayon, manood ako ng concert, labas mo yung chopper. Hindi ganon. Pero dahil inabuso niyo ang batas, baka ganon yung nangyari. So, alam ka naman ang concert, walang tao, kayo lang. Diba? Ito'y kasinungalingan ng mga buwaka ng ina na hindi nila na-anticipate, kaya wala silang choice kundi gumamit ng chopper. Ito'y pambubudol sa Pilipino. Sobrang pambubudol palangga ang ginagawa nila. Okay, ano pa sabi? This decision not only ensured the safety of our leader, but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. O, di ba, kailangan protektahan ang Kuting? Tangina ninyo, hindi na dapat pinoprotektahan yan. Dahil yaan ang nagdedestabilisa sa gobyerno. Yaan ang promotor, si Marcos Jr., promotor ng Coca-Cola, promotor ng polboron. Hindi yun na kailangan pinoprotektahan yung hinayupak na yan dahil siya ang pasimuno ng pagsira sa Pilipinas. Okay? Ano pa sabi? Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining and safety and well-being of our nation's leadership. Walang leadership sa Pilipinas dahil in the first place, hindi siya leader. Isa siyang polboronic. Walang leader na bangag lagi sa pulburon. At ito ang nangyayari ng mga trip-trip nila, mga palangga. Okay? Trip nitong mga pulburonic na ito. Okay? Saan na yun? Okay. Ngayon, mga palangga. Dahil lang baka makalimutan ko to. Okay. Ngayon, mga palangga. Ang ginagawa ngayon ng mga walang hiyang ito, okay, palayasin na, BBM Praning, okay, Bobong Jr. resign, hehehe, okay, natawan sila. Okay, isingit mo rin sa executive, okay, ang executive session. I'll talk about that later kasi meron akong video na ipapakita sa yung ebidensya dyan sa ano na yan, dyan sa, executive session na yan, dahil lang. Okay. Okay, baka yung importante ito. Okay, so ngayon mga palangga, naka-live na si Madam Maharlika sa FB. Yes, live na tayo, Orlando Nicolas. So ngayon, ang napag-alaman natin, hindi lang mismo yung pamilya ni Kuting ang nandoon. Even yung kanilang mga staff sa social, yun ang under ni Zobel, ni Bianca Zobel, yung kanilang social secretary office, yung mga staff nila. Actually, may nakita tayong video. Tingnan natin sa Instagram.
Mga hayop na to. Okay? Ito, tignan natin to. May nag-send lang sa atin. Okay, na-enjoy sila, oh. Okay. Mamaya sabihin natin kung sino yan. Oh, ayan. Ang babaeng yan, oh. Oh. Ito. Papalangga. Masayang-masaya sila, di ba? Ulitin natin. Watch again, dito. Sa kabila. Okay. So, yung babaeng yan, mga kababayan, ayon sa mga nakamasid sa ginagawa nila, mga palangga, yan ay si Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco at ang kanyang asawa, okay, nasa tabi niya, si Pawi Tantoco. So ngayon, anong ibig sabihin nito? Itong mga taong supposedly ay maglingkod sa ating bayan, inuuna nila yung social climbing. Inuuna nila yung paglustay sa pera ng bayan. Paulit-ulit, si Frankie ba yan? Mukhang kahawig nga, no? Hindi. Deputy Secretary dyan sa Office of the Social Secretary na wala namang ginawa yan dyan kundi magpa-social-social. Okay? Yes, saka YouTube tayo. Yeah. Yeah, Bojack TV. Okay. Alright. Baka tumamling si Smug sa concert. Oh, I'm so happy yung ating Maharlika Network. Buhay na buhay. Yes, this is my account. Wala tayong fake account, ha? Huwag kayo po mag-follow sa fake account. Pag concert present, pag sakuna absent, sabi ni OM Canonigo. Exactly. Balikronis na naman, mga Tantoco yan, may-ari ng Rostan, sabi ni Annalina Artis Locsin. Okay? Bangag na bangag pa more, sabi ni Alti Coronel. So ngayon, yes, worst president talaga. Kaya nga 'di ba lagi ko sinasabi sa inyo, ano pa ba ginagawa ninyo diyan sa Pilipinas? 'Di ba? May nabasa akong comment, hindi na raw pick up day na. So dapat yun nang pick upin si Kuting at ang kanyang mga demonyong pamilya sa loob ng Malacanang at yung mga staff nila na patuloy na naglalapastangan dito sa atin. Maliban sa samot-saring pagpoprotekta nila sa pagnanakaw, 'di ba? Simula natin sa agrikultura, sa lahat ng mga sektor ng gobyerno, ito pa ngayon. Tapos ngayon dead nga, 'di ba? Dead dito sa nangyayari sa Davao del Norte. Hanggang ngayon wala. Ba't hindi niya gamitin ng helicopter? At alamin kung ano nangyayari doon. Kahit pakitang tao lang, dahil alam naman natin kahit anong gawin nila ngayon diyan, is talagang pakitang tao. Right? Angela Bolivar, thank you. Odi Lee, thank you so much. Alright. So, sad po ang nangyayari sa atin, madam, nakakaiyak. Nakakaiyak talaga. Nakakaiyak talaga, mga palangga. Okay. Okay. Nakakaiyak kasi dahil yung mga tao hirap na hirap. Pero sila, maya-maya party. Walang katapusang party. January 19. So, ano na petsa sa Pilipinas? 20. Friday. 20 na, no? 21. Yeah, 21 na dyan ngayon. So, hapon na. So, kagabi may party din dyan kay Mel Robles, di ba? Sa Malacanang. So, after mag-concert sa Coldplay, so ngayon, party na naman sa Malacanang. Mamaya, okay, sa ating vlog, sa PCSO, meron ako ipapakita sa inyong video na hindi pa nailalabas ng kahit sino. Itong ebidensya kung paano makipagsabuatan si Lisa at saka si Robles. Okay? At ang mga demonyo sa PCSO. Alright? Pag may mag-lead ng rally, sabi ni Palangga, tuloy-tuloy tayo. Count me in, sabi ni Chiclet. Okay? Ang sarap nilang tirisin, sabi ni QTV. Who will rally the Filipinos? Nasa inyong mga kamayan, Palangga. Kahit gusto man natin, mga OFW, okay? Umasenso, wala na talagang maaasahan sa gobyerno. Manhid na yata sila, sabi ni Angela. Anyway,
Viral nga na napamura ang vocalist. Yeah, napamura siya. Actually, hindi ko siya pinanood, pero ito, parang may nabasa ako, yan, na nagmura nga siya dahil sa sobrang traffic, di ba? Kita mo, ano sabi niya? Okay? Sabi niya, I think, ang sabi ng vocalist, yan, wala na tuloy dito. Okay? Na talagang number 1 daw sa traffic, itong, natigan natin to. Okay. Natin to, usog natin. Ang sabi niya, we've seen some traffic, but I think you have the number 1 in the world. So, thank you for making the effort to come through all of the BS. Okay? Yun ang sabi niya. Ang hirap naman itong ano na to. Right? So, yun ang sabi niya. So, ngayon, itong si Marcos Jr. ay nagpanggap, yung kanyang, ang kanyang PSC, PSG, na hindi nila na-anticipate ang traffic. Unang-una, dapat solusyonan ang trapiko. Diba? Dapat solusyonan ang trapiko sa Pilipinas dahil matagal ng traffic sa Pilipinas. Bago pa tayo pinanganak, traffic na sa Pilipinas, diba? Instead na, sabi ko nga kanina, kung talagang pinlano niya ito na manood siya, dapat ahead of time, diba? Gusto niyang mauna dun sa unahan. Okay? Hindi siya gagamit ng chopper or helicopter. Pero kasi ang intention talaga nila, they don't care. Wala silang pakialam sa boses natin. Wala silang pakialam sa inyo. Dahil sabi ko nga, kung may pakialam si Marcos, hindi magkakaganito ang bayan ngayon. Hindi siya magtatalaga ng mga nagnanakaw sa bawat ahensya. Diba? Yung mga pinangako ni Marcos, walang natupad. Kasi ang ipinagkakabalan niya, umikot sa buong mundo, mag-social climbing, mang-bribe, magnakaw silang lahat, at dalhin ang pera sa mga offshore accounts nila, magbayad ng mga tao, manggipit ng mga vloggers like me, magnakaw sa agrikultura, magnakaw sa PAGCOR, magnakaw sa PPA, Philippine Ports Authority, magnakaw sa BIR, magnakaw dito sa saan pa ba? Sa sa MMDA, magnakaw, lahat halos ng departamento ay pinagkakitaan nila. Lahat, even mga investors, mga foreign direct investors, ninanakawan nila. Kaya wala na pong saysay na mabuhay sa Pilipinas. Kung ang gobyerno ninyo ay ganito kaabusado, wala nang saysay mabuhay sa Pilipinas kung ikaw ay walang connect sa Malacanang o sa mga sindikato sa Kongreso at Senado. Dahil kahit idilat mo luwanan dila mo sa katatrabaho, mga kababayan. Okay? Walang mangyayari dahil lahat ng pera ng Pilipino taxpayers, instead na mapupunta sa mga livelihood programs, sa mga pang-ospital at kung saan-saan pa. Diba? Sa oportunidad ninyo na makaahon kayo, walang mangyayari sa inyo. Dahil sa ganitong pulburonik, at sabi ko nga sa inyo, nabudol talaga tayo. Kaya you have to get up, speak up, and pick up. Get up, speak up, and pick up. Pick upin na si Kuting dyan sa Malacanang. Walang pakialam si Lisa Hayop. Okay? Buhay pa sila nasusunog ng mga kaluluwa nila. Sabi ni Ruby. Okay? Talagang nasusunog na yung mga kaluluwa ng mga yan. Dapat ngayon na pick up na sinimot na nila ang mga kwarta sa Pinas, sabi ni Lani, yeah. Okay. Paano pa ba yan natin okay, sabi ni Pedro, hinahakot na ang pera ni Kuting ng Norte. CLS, shout out sa mga taga Muntinlupa, mga kabataang nabudol at nagsisi. Okay? Dapat kasi imbestigahan at ipakulong. Alright? So anyway, araw-araw tayo nagsasalita dito. Araw-araw kung minumura yung mga hayop na ito. Magsimula noon pa, nung time na naramdaman ko na sila ay mambubudol at nakita natin lahat ng kapalpakan, lahat ng kaletsihan, travel here, travel there, concert here, concert there. Sila lang ang nag-e-enjoy sa pera ninyo.
Dahil yan talaga pala ang purpose ni Kuting. Yan ang mission nila para mag-enjoy sa kaba ng bayan. Para gamitin ang mga resources ng Pilipino at nakawin ng Pilipino at makipagsabwatan sa mga oligarchs, okay? Sa mga negosyanteng mayaman na. Para lalong pabagsakin, paging kawawa, magiging, mahirap ang Pilipino. Yan ang intention. Kaya nga, nakikita nyo, di ba? Kaya sabi ko nga, we have to speak up, get up, speak up, and pick up. Kasi wala na mangyayari sa Pilipinas. Lahat sila magkakasabwat. Wala nang tinirang pera kung ganon. Okay? Wala nang tinirang pera. Nakakadismaya si Kuting. Mahal na mahal ang bilihin, maski Milo na bilihin from 7 pesos ngayon sa supermarket, tag 11.50 na. Sabi ni Assorted DNA. Ay, ganun ba palang grabe, ano? Daryl, shoutout po palagi mga general at PNP military, madam. Negosyo ng politika dito sa Pilipinas, sayang ang pera ng bayan. Baon pa sa utang, sabi ni Oyer Orani. Sobra kamahal. We're still waiting sa pulboronic video, sabi ni malapit na yan. Huwag kayo masyadong atat. Malapit na yung palanggat, yung ikakamatay ni Lisa Smugs. Ipako na sa krus siya mga yan, sabi ni Bobby Raya. Okay? Bakit sa dami na nanungkulan sa ating gobyerno, walang makahadlang sa maling ginagawa ng presidente? Sabi ni Leoterio Batro. May darating din yan mga palangga. Meralco ang taas-taas na, doble na ang singil. Ayan, BFF din nila yan. Mag-move on na, pick up na, sabi nila ni. Mas maraming mahirap kaya madali mauto sa permas sa Pilipinas, yung People's Initiative, di ba? Budol is real. Don't worry, pag nandyan na si Bongbong mabuking at tanggal, ay may katapusan silang lahat. Kailan lalaya ang Pilipinas? Yeah, that's a good question. Nasa kamay ninyo kung paano lalaya ang Pilipinas. Pag adik ang tao, wala nang katinuan sa pag-iisip. Masayang-masaya si Kuting sa concert. May pa-helicopter pa sa mga kasama. Sa sakuna, wala. Eng-eng nga. Anday pong nabudol, madam. Yes, nahiya na yung demonyo sa kanilang kasamaan, sabi ni Brown. Huwag daw magbayad ng buwis. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte yan? Kaya tignan mo, pinag-iinitan sila ngayon. But anyway, mga palangga, buhay pa ba si Remulla? May mga speech siyang, written lang, pero hindi pa nagpapakita. Malapit na yan lahat mategi. Okay? Yung mga hinayupak na yan, malapit na mategi yung mga yan. Party-party, concert-concert. Pati si Sara nabudol, sabi ni Lita. Malay mo, magising si Sara. Diba? Ewan ko sa kanya, magpapabudol siya forever, siya magpapabudol. Diba? So we have to pick up day. Okay? So mga palangga, itong helicopter ride ni Kuting na ito, huwag nyo tong tigilan. Okay? Kailangan makita ng mga kapitbahay nyo, kaibigan ninyo, na sukang-suka kayo sa gobyernong ito. Okay? Yung pang-aabuso ng mga hayop na to, na nag-e-enjoy, na wala silang pakialam, na akala mo pera, tama yung nag-comment, ang sarap talaga nilang tirisin. Sabi ko nga, ako talagang yung magic wand ko, nasa may magic wand ko, super powerful talaga, na kaya ko silang tunawin, tutunawin ko silang lahat sa pamamagitan ng magic wand na yon. Nasimot na ang pera ng bayan, sabi ni Tribal Beauty. So anyway, I know you are excited for the video. Okay? Ito mas bonggang-bonggang pasabog, yung video na kung saan na hindi nyo pa nakikita. Okay? In connection sa PCSO. Okay? At mamaya, sa ating vlog, ay malalaman ninyo kung bakit wala pang update sa executive session. Yun na lang muna kasi babalik ako ng bonggang-bongga. Mukhang nagluloko tong isang ko dito sa internet natin. Okay. Alright, sige. Thank you.